Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngayon ay pang-ilang araw na natin? 12? Masyaallah. Magto 2 weeks na, no? So, konti na lang, halos makakakalahati na tayo. Hindi na natin mamamaalam na ang buwan ng Ramadan. At kapag namaalam na ito, siyempre magpapaalam na rin yung buwan na kung saan puno ng biyaya. Kaya samantalahin natin itong mga nalalabing araw ng buwan ng Ramadan na mapagsikapan natin na tayo ay makagawa pa na mas marami pang magagandang gawain, no? Mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala para naman makamit natin ang gantimpala na napapaloob sa buwan na ito. Sa pagpapatuloy natin sa ating talakayan mula sa aklat ng mga piling katangian at moralidad ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at Islamikong kagandahang asal, bago natin simulan yung paksa natin ngayon, atin munang balikan yung napag-usapan natin kahapon na nagsasalarawan sa pagsamba ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang tinutukoy dito ay ang kanyang pagdarasal ng tahajjud o qiyamul layl o salatul layl. Nasabi natin na kahapon ang ating mahal na propeta, siya ay gumigising sa ikatlong bahagi ng gabi, which is around, kung i-estimate natin sa oras natin ngayon, ay around 1 to 4 a.m. So, mula sa alauna hanggang alas 4, siya ay gumigising at siya ay nagpa-pray ng tahajjud o salatul layl. At ang pamamaraan niya ng pagdarasal ng salatul layl ay 4 na una, ibig sabihin tagalawa na 4, tapos magpapahinga siya. Pagkatapos ay susundan muli niya ng 4 uli na tigalawa. Pagkatapos nun, isusunod na niya yung witr na una, 2 at panghuli ay 1. Bali, ang naipapray ng ating mahal na propeta ay 11 rakaah, sumatotal. Ang sabi nga ng ni Aisha, nooy ang sugo ng Allah ay hindi hinihingitan ang 11 rakaah ng dasal sa ating gabi sa buwan ng Ramadan at hindi rin sa ibang buwan. So ibig sabihin, dito sa buwan ng Ramadan, kapag nagtatahajjud ang propeta, ganun pa rin yung kanyang tahajjud. Yung bilang ng kanyang tahajjud ay 11, kasama na yung witr. At ganun din naman sa ibang buwan. So itong huling 10 araw ng buwan ng Ramadan ay magsisimula na tayo magtahajjud at nawa ay may oras kayo na pumunta sa mga masjid ng mga 1:30 a.m. dahil sila ay nagtatahajjud dito. So samantalahin natin yung huling 10 araw. Dahil may nabanggit din na malakas na hadith na ang Laylatul Qadr ay doon matatagpuan doon sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. So ating pagpursigihan o bigyan ng oras. So sa pagpapatuloy nga ng ating talakayan, ang ating magiging paksa ngayon ay paraan ng pananalita ng sugo. Sabi nga natin ng ating mahal na propeta, siya ang ating huwaran o role model. Lahat ng kanyang gawain, lahat ng kanyang mga salita o mga sinasabi, yun ay tinatawag nating sunnah. Kasi hindi naman niya nagsasalita ng kanyang lamang salita eh. Ang Prophet Muhammad nagsasalita yan kung ano lang ang ibinibigay sa kanya ng Allah na wahi. La yantiqu anil hawa innahu wahyun yuha. Katotohanan na ang na siya tinutukoy dito, nabanggit sa Quran ng Allah ay ang Quran ng salita ng Allah na nabanggit, katotohanan na si Prophet Muhammad ay hindi siya nagsasalita ng salitang kanyang kumbaga ay pansariling kagustuhan o pansariling yung siya lang yung nagbe-benefit. Hindi.
hindi siya nagsasalita ng kung ano-anong salita lamang. Bagkus siya ay katotohanan na ipinapadala sa kanya yung wahi at yung wahi na yun ng kanyang sinasabi. At ang ibig sabihin ng wahi dito ay ang mensahe na galing sa Allah na ipinaparating kay Prophet Muhammad. So kung ano lang ang mensahe na ipinaparating sa kanya, yun lamang ang kanya sinasabi. Kaya nga sinabi dito sa pamamaraan ng pagsasalita ng ating mahal na sugo o Prophet Muhammad SAW, kailangan maging huwaran din natin siya kung paano siya o ano ang paraan ng kanyang pananalita. Ang sabi dito, sinabi ng dakilang Allah, sumumpa ang Allah sa pamagitan ng bituin kapag ito ay lumulubog o naglalaho. Kailanman ay hindi lumihis si Muhammad sa daan ng patnubay at katotohanan at hindi lumabas sa gabay kundi siya ay nasa tunay at ganap na pagiging matuwid at pagiging totoo. So ibig sabihin, ang gawain ng ating mahal na propeta sa paglalarawan dito sa kanya ng Allah mismo sa banal na Quran, siya ay matuwid na tao at siya ay totoo. Ibig sabihin, totoo ang lahat ng kanyang sinasabi. Hindi siya nagsisinungaling. At ang kanyang sinasabi ay hindi nagmula sa kanyang sariling kagustuhan. So ito yung sinasabi natin. Hindi lamang sa kanyang sariling kagustuhan, kundi ang Quran, ang Sunnah ay walang iba, kundi kapahayagan na mula sa Allah tungo sa kanyang propeta na si Muhammad SAW. So yun hindi siya nagsasalita ng kanyang kagustuhan lamang, yung pansariling interes. Bagkus, ang lahat lang na nasasabi niya, Quran man ito, o Sunnah man ito, kanyang gawain o salita, ito ay kapahayagan mula sa kanyang sa ating Panginoong Allah tungo sa kanyang propeta na si Prophet Muhammad SAW. At sinabi ng sallallahu alaihi wasallam ang ating mahal na propeta kay Abdullah bin Amr, isulat mo, sabi niya, tunay na ang aking sarili sa kanyang kakayahan ay lahat ng lumabas mula sa akin, ibig sabihin ay mga salita na lumalabas sa kanyang bibig, ay pawang katotohanan lamang. So ang ating mahal na propeta, lahat ng sinasabi niya ay pawang katotohanan lamang. Hindi siya nagsasalita ng mga salitang kasinungalingan, o di kaya ay mga salitang sariling lamang kagustuhan, o di kaya mga salitang walang katuturan. Bagkus ang ating mahal na propeta, siya ay honest, siya ay nagsasalita ng pawang katotohanan lamang. So tayo bilang mananampalataya sa relihiyong Islam at bilang tagasunod, bilang tagasunod ng ating propeta at bilang huwaran natin, bilang role model natin, dapat tayong mga ordinaryong tao bilang mga mananampalataya sa relihiyong Islam at bilang mga Muslim, i-practice natin na palagian na lahat ng nanggagaling sa ating mga bibig o ating mga dila na ating sinasabi o ating mga salita ay tiyakin natin na ito ay pawang katotohanan lamang. Umiwas tayong magsinungaling, umiwas tayong gumawa ng kwento, umiwas tayong kumbaga ay magsalita ng yung mga walang katuturan. Alam niyo yung mga walang kwentang usapin na hindi naman dapat pinag-uusapan pinag-uusapan pa rin. So, ang ating mahal na propeta, isa sa kanyang katangian na nasabi nga natin doon sa mga nauna nating lecture na siya ay hindi siya masalita. Ibig sabihin na hindi siya hindi siya taklesa, hindi siya talkative. Ano ba yung tawag doon? May ano yun? Hindi siya madaldal. Hindi siya madaldal. So ang ating mahal na propeta, kukunti lang yan magsalita. Pero pag nagsalita yan, nasa puntos at saka kumbaga malawak ang kahulugan nito. Ang sabi nga ng ating mahal na propeta, isa sa kanyang mga katuruan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Big sabihin, sabi ng ating mahal na propeta, kung sino man sa inyo ang naniniwala sa Allah at naniniwala sa araw ng paghuhukom, ay magsalita siya ng salitang mabubuti. At kung wala siyang masasabing mga salitang mabubuti, mas mainam na sa kanya ay manahimik na lamang. So yun ang dapat nating
tingnan na kumbaga ay kaugalian na dapat nating pamarisan. At sundin na ang katuruan ng mahal na propeta, kung wala ka rin namang masasabing mabuti sa iyong kapwa, huwag ka na lang magsalita. Tumahimik ka na lang. Bakit? Kasi maaaring baka magkaroon pa kayo ng away o di kaya pagmulan pa ng inyong hindi pagkakaunawaan. At nananahimik na ngayong kasama mo, salita ka pa ng salita. O di kaya kwento ka pa ng kwento na mga walang katuturan. Imbis na malay mo, wala sa mood yung kasama mo, bigla na lang naasar sa'yo. Nagkaaway pa kayo, hindi ba? Kaya mas mainam nga, nasabi ng ating mahal na propeta, kung wala kang mabuting masasabi, mas mainam na ikaw ay tumahimik na lamang. Para, sa akin ang katuruan na ito ng ating mahal na propeta ay napakahalaga sa ating araw-araw na pamumuhay. Bakit? Kapag ikaw ay hindi masyadong madaldal, wala kang masyadong kaaway. Tingnan niyo yung mga madadaldal at saka mga chismoso-chismosa. Di ba? Sinong may maraming kaaway at maraming kagalit? Yung hindi nagsasalita, yung mga ususyero at mga chismoso-chismosa. Di ba? Yung mga madadaldal. Konting ano lang, napapansin na yung kasama niya, kapitbahay nila. Tapos dinadaldal, sinuchuchu dun sa mga kung kani-kanino. So ang nangyayari, maririnig ng kapitbahay na chinichismis ko pala ako. Ang mangyayari niyan, magkakaawayan sila. Ang Islam, hindi yan ipinapahintulot ng Islam. Ipinagbabawal niya sa iyo na ang tanging sasabihin mo lamang sa iyong kapwa, kung ikaw man ay magsasalita patungkol sa iyong kapwa, tiyakin mo nang sasabihin mo ay mabuti. Kahit pa man yung kapwa mo na yon ay may ginagawang hindi kabutihan, huwag mo nang ipagkalat. Huwag mo nang i-chismis. Kung talagang may malasakit ka sa kanya, kausapin mo ng prangka. Diretsahin mo. Sabi mo, ito mali itong ginagawa mo. Dahil yan ang kautusan sa iyo ng Islam. Ang sabi ng ating mahal na propeta, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisani, wa in lam yastati fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman. Sabi ng ating mahal na propeta, kung sino man sa inyo ang makakita ng mungkar, ibig sabihin na hindi mabuti, gawain hindi kaaya-aya o na karimari-marim, ay gawan niyo ito ng paraan sa pamagitan ng inyong gawa o lakas sa inyong kamay na mapalitan ito, ibig sabihin ay mapigilan ito. So kung may kapwa ka na alam mo may ginagawa siyang hindi mabuti, na nakita mo, nasaksihan mo, pigilan mo sa pamagitan ng iyong kamay o lakas o gawa. Kung hindi mo naman kaya dahil maaaring mas malakas siyang o mas may mataas siyang katungkulan kaysa sa'yo, pagsabihan mo, bigyan mo ng payo. Dahil ang pagpapayo mo na yon ay isa sa kautusan sa'yo. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ang utos ng kabutihan at pagpapabawal sa mga hindi magaganda o mga mungkar o mga masasama, ay yan ay kautusan sa'yo ng Islam. Punahin mo ang iyong kapwa dun sa ginagawa niya na masama, ipatuwid mo siya. Kung ikaw ay mamalasakit sa kapwa mo Muslim, ipatuwid mo siya sa abot ng iyong makakaya sa gawa. Kung hindi mo naman kaya, sa pamamagitan ng salita o advice. Pag hindi mo naman kaya dahil maaaring mataas talaga yung rank o di kaya mga mayor ganyan o di kaya may mga katungkulan na ikaw naman ay ordinaryong tao, at least sa puso mo alam mo na yung ginagawa niya yun ay masama. So hindi ka sumasang-ayon dapat dun sa ginagawa niya. So kung may malasakit tayo sa ating kapwa, yun ang ipaabot natin, gabayan natin sila na ito'y ganito, ganyan, hindi yan mabuti, yun ang mas mainam. Kaysa yung chinichismis mo, wala ka nang nasabing mabuti, gumawa ka pa ng sarili mong, kumbaga, ay gulo, na maaaring kapag nalaman niya ay magkagulo at magkaaway pa kayo. So itong mga kaugalian ng ating mahal na propeta, kung ating titingnan, ito ay napakainam na ating pamarisan nga sa araw-araw na pamumuhay natin. Dahil walang katuruan ng propeta, maliban na lamang sa ito ay ikakabubuti nating lahat. Ikakabubuti ng mga tao. Ang sugo ng Allah, sumakanya nawang kapayapaan, ay nagsabi, ako ay biniyayaan ng tulong ng pagkasindak sa akin ng mga kalaban, at pinagkalooban ako ng pagkaisgi, pagkaigsi, subalit malaman na pananalita
malaman na pananalita. So, big sabihin ng ating mahal na propeta, siya daw ay biniyayaan ng ating Panginoong Allah ng pagkasindak sa kanya ng mga kalaban. So, ang ating mahal na propeta, kapag nung panahon niya, may tawag yan sa amin, sa term namin yan, tawag is pamangangan. Iwan ko lang sa ano. Yung salita ng Maguindanao yung pamangangan. Wala sa inyo? So, Pamangangan. Pamangangan. Yung pag nakita mo yung tao, parang naano ka, na-intimidate ka. Karamihan yan sa mga mga dato sa mga may ranggo na tao. Na kapag nakita mo siya, medyo naano ka, na nahihiya ka, inaano ka, nakikita mo pa lang natatakot ka na nahihiya ka. Sa amin, makamamala. Makamamala. Pero sa amin, pamangangan yun. May mga tao na ipinapanganak na may ano na siya, nasa kanya na yon. Na maliit pa lang, paglaki na, isa yon sa mga hudyat na ito, yung tao na yun ay magiging leader. So pag nakita mo pa lang, medyo na ano ka na. Ang Prophet Muhammad, biniyayaan siya ng ganun. Na kapag nakikita siya ng mga kalaban, pati yung mga kasama niyang mga apostolis niya, talagang naano sila, nagpapakumbaba sila sa kanya talaga. Dahil biyaya yun ay binigay sa kanya ng Allah. Lalong-lalo na yung mga kalaban. Pag narinig nila na si Prophet Muhammad, ano na yan sila? Nasisindak na yan sila, natatakot na yan sila. So biyaya yun na binigay ng Allah sa kanya. Pero magkagayon pa man, hindi niya ginamit yun. Hindi niya ginamit yun sa maling paraan. At sabi dito, pinagkalooban ako ng pagkaigsi, subalit malaman. Big sabihin ng pagkaigsi yung maikli na pananalita, pero malawak ang ibig sabihin, malaman ang ibig sabihin ito. So, kumbaga yung taong yung taong makata. Alam niyo yung taong makata? Di ba? Na magsalita pa lang yung taong na makata na yon. Although maikli yung sinabi niya, is kung ating iisipin, napakalawak pala nung kanyang kahulugan. So yun ang ating mahal na propeta. Yun ang isa sa katangian niya. Siya ay makatao, binigyan ng pagkaigsi, subalit malaman ang mga pananalita. At ang lupa ay ginawa para sa akin na moske at dalisay. So ang buong kalupaan dito sa mundo ay ginawang malinis sa kanya na pwede tayong mag-pray, pwede nating gawing masjid. Maliban na lamang sa mga lugar na marurumi o di kaya lugar na libingan. Kasi hindi pwedeng magdasal sa libingan at saka yung may mga rurumi na lugar. Pero sa pangkalahatan, ang lupa ay ginawa kay Prophet Muhammad na malinis, dalisay at moske. So kaya tayong mga tagasunod niya sa panahon natin ngayon, kahit saan pwede tayo magpatayo ng moske. Maliban na lamang doon nga sa libingan at saka maruruming lugar. Nang minsan ako ay natutulog, sa kanyang panaginip, kanyang nakita ako'y binigyan at nilagay sa palad ko ang mga susi ng mga kayamanan sa lupa. So pati yung mga natural resources ang tawag nga ay binuksan kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung makikita niyo dito sa Middle East, anong kayamanan dito nagagaling sa lupa? Dito at saka gasolina. So binuksan sa kanyang biyaya. Sinabi ni Abu Hurairah, umalis ang sugo ng Allah at kayo ay humiling na palayasin siya sa Makkah. Yung mga Quraysh dati, nung bago pa man yung Islam, siyempre kinamumuhian nila si Prophet Muhammad kasi ang iniisip nila, nagpapawatak-watak sa pamilya nila yun . So sinabi nila na umalis ka na lang. So ang Prophet Muhammad, magkagayon pa man natotoo ang kanyang ipinapaabot sa kanyang mga nasasakupan, mga tao, pinagbigyan niya pa rin na siya ay lumayo na lamang at maghijra doon sa Madina. At yun ang nakatulong din sa kanya na nakapagsimula siya ng maayos, lumawak ang Muslim, dumami mula sa Madina hanggang dumami na talaga yung mga Muslim, umabot na ng 10,000s na, tsaka na sila bumalik muli sa Makkah at binawi ang kanilang mga ari-arian doon, yung mga taga-Makkah.
Nanggaling kay Aisha o nagmula kay Aisha, asawa ng ating mahal na propeta, na nalugod sa kanya nawa ang Allah, na siya ay nagsabi, nooy ang sugo ng Allah ay hindi mabilis magsalita. Ang ating mahal na propeta ay hindi mabilis magsalita, na kasing bilis ng inyong pagsasalita. So tayong mga ordinaryong tao at saka yung mga ibang tao sa panahon ng ating mahal na propeta, maaring sila ay mabibilis magsalita, pero ang ating mahal na propeta ay mahinahon at malumanay magsalita. Bagkus siya ay nagsasalita ng salitang detalyado. Ibig sabihin, pag nagsalita yun, puntos na puntos, detalyado. Walang nakakalusot, kumbaga. Na sino mang nakaupo o nakikinig o kausap niya, ay nagagawang makabisado ang sinasabi niya. So sa linaw ng pagsasalita ng ating mahal na propeta, lahat ng kanyang sinasabi, nakikinig ka pa lang, kausap ka pa lang niya, nakakabisado mo na yung sinasabi niya. Ganong kalinaw at ganong kadetalyado ang pagsasalita ng ating mahal na propeta. So tayo ay dapat, hindi man natin magawa ito, at least pamarisan natin na huwag tayong masyadong lalo na kapag nakikipagtransaksyon tayo, nakikipag-usap tayo, huwag yung masyadong hindi na nga marinig yung boses mo, nakakapakabilis mo pa magsalita, hindi maintindihan tuloy kung ano yung sinasabi mo o pinag-usapan nyo. So mas mainam na gawin nating malinaw o detalyado kung ano man ang sinasabi natin sa sinumang mga kinakausap natin o katransaksyon natin. Nooy ang sugo kapag nagkwento o ng kwento at ito ay binabalik-balikan niya, tiyak na iniisa-isa niya ito. So ang ating mahal na propeta, kapag may kinukwento sa kanyang mga apostoles, ito ay binabalik-balikan at inuulit-ulit niya para nang sa gayon ay makabisado o tiyak na maintindihan palalo ng kanyang mga tagapakinig. Noon ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tahimik, so hindi siya masyadong masalita, hindi siya madaldal. Noon ang sallallahu alaihi wasallam ay inuulit niya ang kanyang sinasabi ng 3 beses upang maisaisip mo, upang maisaisip. So ang ating mahal na propeta, pag siya ay nagsasalita, inuulit niya sa ito ng 3 beses. Halimbawa, sabihin niya, Abu Bakar, umuwi ka ng maaga. Abu Bakar, inuulit ko, uwi ka ng maaga. Para mailagay sa isip mo kung ano yung sinasabi niya sa'yo. At nang sa gayon, maisa puso mo, ang gagawin mo, hindi ka na ngayon lalaag-laag pa, magpapasyal-pasyal, magminam-minna. Hindi na. Dahil uwi ka na nga ng maaga. Dahil yun ang bilin sa'yo. At sa ibang pagkasalaysay, hanggang sa maunawaan siya o maintindihan ng mabuti, at ang tinutukoy rito ay mga salitang mahirap unawain na kinakailangan ulitin. So ibig sabihin ng mahal na propeta, kapag may pinapaliwanag siya o may sinasabi siya na medyo malabo o medyo hindi naintindihan, inuulit-ulit niya sa ito para maintindihan mo pa lalo. Lalo na halimbawa kapag sa mga dumarating na mga salita ng Allah, kung may hindi ka naintindihan masyado dito, pag ipinabot niya ito sa kanyang mga apostoles, inuulit-ulit niya ito para mas lalo pa nila itong maintindihan at makuha ng maayos. Nooy ang propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay gusto niya ang mga punto na panalangin, kaya humihinto siya sa mga bawat pagitan nito. Noon, ang sugo ng Allah, kapag siya ay nagbibigay ng sermon, ibig sabihin sa Friday, yung Friday prayer, yung Friday sermon, khutbah, namumula ang kanyang mga mata at tumataas, lumalakas ang kanyang boses. Kasi gusto niya na maiparating lahat sa mga tao yung kanyang sinasabi. Wala namang mikropono dati, di ba? So sa dami ng taong nakikinig sa khutbah niya, dapat malakas ang kanyang boses. Tumataas o lumalakas ang kanyang boses at nadaragdagan ng kanyang galit hanggang sa para siyang tagababala ng mga sundalo na nagsasabing, inumaga kayo, sumikat ng araw, at nandyan na ang kalaban, at ginabi kayo, lumubog na ang araw, at paparating na ang kalaban. So parang general, o di kaya parang leader ng mga sundalo ang ating propeta, kapag siya ay nagkukuman, o di kaya nagsisermon, na sinasabihan niya yung mga tao na ganito, ganyan, so malakas ang kanyang boses. So inshallah ating ipagpapatuloy ang ating talakayan sa mga katangian ng ating mahal na propeta at Islamikong kagandahang asal. At hanggang dito na lamang, at salamat sa inyong pagdalo at pakikinig. Hanggang sa muli, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.